Pasyenteng palabas na dapat ng ospital sa Bohol, kulong matapos makapatay ng nurse. Bakas pa ang dugo sa gunting na ginamit ng suspect sa krimen. Agad na binawian ng buhay ang biktima dahil sa sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bakit kaya yan nagawa ng pasyente? Ang buong kwento, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-18 araw ng Oktubre taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. Vice President Sara Duterte lantarang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Duterte inungkat kung paano raw siya ginamit ng mga Marcos para lang talunin si dating Vice President Leni Robredo. Babala, sensitibong video. Ang marahas na parusa sa Chinese na gusto nang kumawala sa illegal na Pogo Hub sa Tagaytay. Shabu session sa isang bahay sa Maynila, binulabog ng NBI. Magamit yan. Oo. Kamay mo. Amerikanong bagong kasal sa isang Pinay sa Zamboanga del Norte, dinukot ng mga nagpakilalang pulis. Tricycle driver, pinaulanan ng bala ng riding in tandem sa Davao City. Ugat ng krimen, away sa toda. Sa Frontline News Abroad, balahurang kasambahay sa India, nilalagyan ng ihi ang pagkain ng amo. Ted Filon at DJ Chacha bagong makakasalo sa mas pinaaga at mas pinahabang 5:30 na! Good morning, kapatid! Nagpa-press con si Vice President Sara Duterte at lantaran na niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaungkatan pa ng nakaraan kung paanong ginamit lang daw ng mga Marcos si VP Sara para matalo sa eleksyon si Leni Robredo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Deretsahang binanatan kanina ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa ni Duterte na Mr. Deception ang Pangulo dahil sa sinabi nito noong nakaraang linggo na na-deceive o naloko siya sa inakalang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Beltarian ng bise? Parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Inungkat pa ni VP Sara kung paano siya kinumbinsi noon ni Senator Amy Marcos na maging running mate ni PBBM. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Pumayag daw si Duterte na tumakbong VP para ituloy ang mga proyekto ng kanyang ama. Dalawang kondisyon ang hiningi niya kay Marcos. Una, maging secretary ng Department of National Defense. Pangalawa, tiyaking may air travel siya para makauwi sa kanyang mga anak. Pero parehong hindi nangyari yan. Kaya naman obvious daw na ginamit lang si Duterte para manalo sa eleksyon. Sa kabila niyan, hindi raw siya nagsisisi na vice president siya ngayon. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Muli ring iginiit ng bise ang balak ng Kamara na ipa-impeach siya. Kung tutuusin, si Marcos daw ang may ka-impeach na ginagawa. Sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Sa kabila ng mga birada ni VP Sara, ang sagot lang ng palasyo, no statement. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pero ikinatuwa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay political reconciliation o pagbabati nila ng kalaban noon sa pagkapangulo na si dating Vice President Leni Robredo. Pero si Vice President Sara Duterte may payo kay Robredo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez.
Nagkita at nagkamayan pa ang dating magkatunggali sa 2022 presidential elections na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena kahapon. Ang tagpong yan, ikinatuwa raw ni Pangulong Marcos. Sa pagpirma niya sa Aralo kanina, pinasalamatan niya pa si Senate President Chis Escudero na tila naging tulay sa pagbabati nila ni Robredo. Senate President Chis Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Si Escudero raw ang nag-imbita kay Robredo para salubungin ang Pangulo sa Sorsogon kahapon. Sa gitna naman ng pagbabati ni na PBBM at Robredo, may payo si Vice President Sara Duterte kay Robredo. Pakinggan daw ang mga sinabi niya sa press conference kanina. So kung mag-advise ako kay Leni, Ma'am Leni, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Marahas ang naging parusa sa isang Chinese na gusto na raw kumawala sa illegal na Pogo Hub sa Tagaytay. Ginapos at kinuryente siya ng mga kapwa niya Chinese. Nasa Frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Namumula ang likod habang paulit-ulit na kinukuryente. Iyan ang sinapit ng isang Chinese habang nakaupo sa sahig at nakagapos sa double deck. Siya ang pakay ng NBI sa rescue operation sa isang resort sa Tagaytay City noong Martes. Ikinasa ang operasyon matapos humingi ng saklolo sa mga otoridad ang kaibigan ng biktima. Ayon sa NBI, 2 linggo nang tinotorture ng mga kapwa Chino ang biktima. Kinukuryente siya, bali parang nilalatigo yung likuran, ganun. And yung mga passport niya hinuhold and hindi siya pinapalabas dun sa premises. Itong tao na ito ay gusto nang kumalas dun sa grupo. Ayaw na niyang magpatuloy pa being employed dyan sa group na yan. Kaya ayan, tapos nabuko siya na naglalabas siya ng mga pictures and lalo siyang sinaktan. Bukod sa nasagip na lalaki, nadakip sa operasyon ang nasa 17 pang Chinese. Nabisto rin sa resort ang mga computer at cellphone na posibleng ginagamit sa mga scam. Napag-alaman pa ng NBI na nag-ooperate bilang Pogo ang naturang resort. Targeted victims nila outside jurisdiction ng Philippines. Isa ho yan sa kanilang trick para mahirapan yung ating mga law enforcement agencies to track them down. Naniniwala ang NBI na konektado ang sinalakay na Pogo sa iba pang illegal na Pogo Hub sa bansa. Maharap ang mga nahuling Chinese sa patong-patong na kaso, kabilang na ang paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Dinukot ang isang Amerikano ng mga armadong lalaki sa Zamboanga del Norte. Binaril pa sa paa ang biktima nang magpumiglas habang dinudukot. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nag-livestream pa ang Amerikanong si Elliot Isman sa loob ng kanilang sari-sari store sa Barangay Poblasyon sa Sibuco, Zamboanga del Norte nitong Lunes. Isa lang yan sa mga mini-vlog ni Elliot na nakapangasawa ng lokal sa Sibuco. Kagabi biglang pinasok ng 4 na armadong lalaki ang tirahan ni na Elliot. Nagpakilala silang pulis. Pinilit nilang pasamahin si Elliot pero na nagpumigla siya ay binaril ang kanyang paa. Sa mga larawang kuha sa loob ng bahay ni Elliot, makikita pa ang dugo sa sahig. Natagpuan din doon ang isang basyon ng bala. Dahil sugatan binitbit ng mga armadong lalaki si Elliot saka isinakay sa bangka. Malapit lang sa dagat ang kanilang bahay. Base sa inisyal na investigasyon, 5 buwan pa lang na nakatira sa Sibuco si Elliot. Kaya pala isipan kung sino ang dudukot sa kanya. Wala rin daw natatanggap na ransom demand ng pamilya. Based on the background of the victim, actually lumalabas po naman, wala naman po talaga siyang known big business dito sa area. Wala din siyang known talaga na profession. Kinumpirma rin ng Bureau of Immigration na dumating sa Pilipinas si Elliot nito lang Mayo. Bantay sarado naman ng mga pulis ang misis ng biktima na nakararanas ng trauma dahil sa nangyari. Hanggang sa ngayon hinahanap pa rin si Elliot. Inaalam din kung sino ang mga dumukot sa kanya at kung ano ang motibo nila.
Nakarating na raw sa Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang ulat tungkol dito. Hindi raw sila nagbibigay ng pahayag sa mga posibleng insidente ng kidnapping habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Higit 20 beses pinagsasaksak ng isang pasyente ang isang nurse sa Tagbilaran, Bohol. Patay ang biktima habang sugatan ng isa pang sasaklolo sana sa kanya. Nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa loob mismo ng medical ward sa pinagtatrabaho ang ospital sa Tagbilaran, Bohol, namatay ang nurse na si Marjorie Visara. Tad-tad ng saksak ang biktima. Ang salarin ang pasyente sa ospital na si Marlito Lingues. Gumamit ng gunting ang suspect. Pinagsalitaan daw ng nurse ng masakit ang suspect. Dito na nagdilim ang kanyang paningin at kumuha ng gunting sa nurse station at pinagsasaksak ang biktima hanggang sa bawian ito ng buhay. Base sa mediko legal, 26 na saksak ang tinamo ni Visara sa leeg, dibdib, braso at kamay. Sugatan rin ang isang utility personnel ng ospital na sinaksak din ng suspect matapos subukang tulungan ang biktima. Agad namang naaresto ang suspect sa loob ng ospital. Di naman niya itinanggi ang krimen. Humihingi na lang ako ng tawad. Haharapin ko na lang yan. May narinig kasi ako na sinabi niya, yung kasamahan ko raw ang makakalabas habang ako may iwan sa ospital. Di naman makapaniwala ang pamilya ng nurse sa sinapit nito. Sakit gud kayo. Kamot gani siya makakuan siya sa mga anak. Patakam na ng istorya ng tawan na. Kinundina na rin ng Philippine Nursing Association ang krimen. Inihanda na ang kasong murder at frustrated murder laban sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Patay sa pamamarilang isang tricycle driver sa Davao City. Away sa kapitbahay at toda ang tinitignang motibo sa krimen. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Nakadapa at bulagta sa daan ang tricycle driver na ito sa barangay Bago Galiera sa Davao City. Pinagbabaril siya kahapon ng tanghali. Kinilala ang 37 taong gulang na biktima na si Ken Roger Pisa. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang biktima matapos sunduin sa eskwelahan ang 8 taong gulang niyang anak. Pero bigla siyang pinaulanan ng bala nang hindi pa nakikilalang riding in tandem. Nakatakbo pa ang biktima ng ilang metro, pero sinundan pa rin siya ng mga suspect saka pinagbabaril ulit. Nakunan pa sa CCTV ang pagtakas ng mga suspect. Nagtamo ng 2 tama sa ulo at isa sa likod ang biktima. Swerte namang hindi nadamay ang sinundo niyang anak. Tumanggi namang magsalita ang kaanak ng biktima. Pero may hinala na sila kung sino ang nasa likod ng krimen. Away sa kapitbahay, and then at saka yung sa organization nila sa Tricycle Drivers Association o yung TUDA tinatawag. Palaliman pa namin kung ano talaga punot dulo ng ano nila, ng yung krimen talaga doon sa nangyari ngayon. Patuloy ang backtracking ng mga pulis sa CCTV sa lugar para matunton ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 2 ang patay habang isa ang sugatan sa salpukan ng jeep at L300 van sa Bataan. Nag-overtake daw ang L300 kaya nasalpok nito ang kasalubong na jeep. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Tila napiping parang lata ang harapang bahagi ng jeep na ito. Abang basag-basag naman ang windshield ng L300 van na ito. Nagsalpukan ng 2 sasakyan sa Roman Expressway sa Balanga, Bataan kaninang umaga. Sa tindi ng pagkakasalpok, patayan si 68 anyos na driver ng jeep na kinilalang si Macario Caragay. Nasa wiri ng 53 anyos na pasahero nito. Base sa investigasyon, nag-overtake ang L300 van kaya nasalpok nito ang kasalubong na jeep. Naipit ang driver ng jeep kaya nahirapan ng mga rescuer na alisin ito agad. Sugatan din ang driver ng van na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang 8 lalaking naaktuhan pang bumabatak sa may drug den sa Maynila. Nababahala ang mga otoridad lalo't malapit lang ang lugar sa University Belt. Nasa Frontline na balitang yan si Elaine Folencio. Mukhang bumabatak pa ng iligal na droga ang mga lalaking ito nang madatna ng mga operatiba ng NBI Dangerous Drugs Division sa isang bahay sa San Miguel, Manila. Gamit yan. Oo.
Kamay mo. Base sa investigasyon, ginagamit umanong drug den ang bahay. We found alarming because it's within the university belt, no? Napakaraming estudyante dito and yung mga residente ng area ay nagko-complain because marami nagpupunta doon ng mga iba't ibang tao. Agad na pinadapa at inaresto ang mga lalaking nadatnan sa lugar. Kabilang dyan ang pangunahing target na si alias Rob at 8 umano'y parokyano niya. Yung target natin dito has been previously charged for the same violation of 9165. Meron na itong record, marami na actually siyang record. And it's a surprise bakit still, no? Still conducting his business. Sa paghahalughog sa bahay, na-recover ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga inarestong sospek. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nadiskubre mahigit 20 abandonadong sasakyan na nakapark sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation na bagong operator ng paliparan, binibigyan nila ng tsansa ang mga may-ari na kunin ang kanilang mga sasakyan. Ang ilan daw sa mga ito, 10 taon nang nakapark. Hindi raw sila pagbabayarin ng multa o parking fees. Kailangan lang nila magpakita ng proof of ownership at valid ID. Kung hindi nila ito kukunin, NNIC na raw ang magpapato at magpapa-impound sa mga sasakyan. Nakitaan ng mapanganib na kemikal ang mga laruang ibinebenta sa Divisoria. Bukod dyan, hindi rin daw kompleto ang label sa mga laruan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pambenta man o pangregalong mga laruan, isa sa madalas na puntahan para dyan ang Divisoria sa Maynila. Mura na, marami pa raw pagpipilian. Kapag kasi sa mall, magkano na ang ano mo? Yung 1,000 mo, minsan mga isang item lang. Pero ang ilang laro ang nabili rito ng grupong Band Toxics, pati na sa Baclaran sa Pasay at sa Quezon City, nakitaan ng lead na isang klase ng mapanganib na kemikal. Gamit ang XRF Analyzer, isang device na nagdedetect ng kemikal, sinuri ng grupo ang nasa 50 laro ang nagkakahalaga ng 35 hanggang 65 pesos kada piraso. 41 dyan, may lead content mula 16 parts per million hanggang 4,600 parts per million. Ipinakita pa ni Band Toxics campaigner Tony Dizon ang lead content sa ilang laruan. Gaya nitong debateryang laruang cellphone. Dito sa laruan na to ay nakakita tayo ng halos 2,180 parts per million na lead. Mataas yan, sir? Sobrang taas nito. Ayon sa World Health Organization, anumang klaseng exposure sa lead ay masama sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Yung kanyang psychodevelopment mas babagal, maging yung internal organs natin ay maapektuhan. Napansin din ng Band Toxics na hindi kumpleto sa labeling ang mga laruan. Gaya ng pangalan ng manufacturer, pati na license to operate number mula sa Food and Drug Administration. Kaya panawagan nila sa FDA at Department of Trade and Industry mag-inspeksyon sa mga pamilihan at kumpiskahin ang mga produktong bagsak sa standards. Wala pang pahayag dito ang FDA, pero dati na silang nagbabala laban sa paggamit at pagbili ng mga produktong may lead. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga extra ganadong showbiz balita ngayong Biyernes. Pinaaga pero mas pinasaya pa ang ating paboritong morning kasalong, Good Morning Kapatid. Dahil simula po sa Lunes, ang kanilang morning tropa mas nadagdagan pa ng mga pangmalakasang kasama. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Hoy! 5:30 na! Good morning, kapatid! Extra aga, extra ganado! Dahil ang ating paboritong morning kasalo, mas pinalakas pa sa pagpasok ng OG morning tambalan na Ted Filon at DJ Chacha. Sa video shoot ng Good Morning Kapatid, nag-uumapaw ang chemistry ng dalawa. Kasama pa ang mga Good Morning Kapatid host na sina Dimples Romana, Maui David, Chicky Roa Puno,
Andre Felix at Ruth Cabal. Promise ni Manong Ted, ang ating mga umaga hindi lang masasaya, mapupuno rin ng mga mahahalagang balita at impormasyon na kakailanganin natin para sa araw. News 5 po ang aming ihahatid. 5 mga importanteng mga balita sa bawat 5 mga larangan. Amin pong inaasahan nga po ang ilang pong mga bagbabago ng mga sangkap, elemento at mga sorpresa. Hindi ko pa pwede sabihin surprise nga eh. Si DJ Chacha naman, achievement unlocked ang feels dahil finally, ka-join na siya sa isa pang morning show sa Free TV. Para mapabilang ka sa isang morning show ng TV5, isang malaking karangalan yun. Though morning naman yung ginagawa namin ni Manong Ted, pero kasi on the side lang yung TV for us eh. It's really radio that's our focus before. Ngayon, ito talagang legit. TV na talaga siya. Bukod sa kanila, makakasama rin natin para maghatid ng updates sa sitwasyon ng mga commuter at motorista, si Hannibal Talete. Pati na rin ang pinakabagong mukha ng ating pagiging checklist for Oplan Alindog, ang dashing doctor na si Doc Val Gadiaza. Exciting ang brighter mornings ahead simula Lunes, October 21. Tutukan ang bagong time slot ng Good Morning Kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 5:30 a.m. hanggang 8 a.m. Dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Ito pa nga, may power collab ang Blackpink member na si Rosé at ang American singer-songwriter na si Bruno Mars. Yan po ang rakrakang bagong awitin ni Rosé featuring Bruno na Apatu. Solid na solid ang kanilang vocals at rap lines. Ayon po kay Rosé, inspired daw ang kanta sa paborito niyang drinking game sa South Korea. Ang Apatu ay ang pre-released single ng upcoming solo album ni Rosé na Rosie. Ilalabas po yan sa Disyembre. Susunod, Vice President Sara Duterte giniit na ginagamit lang ang issue sa confidential funds para ma-impeach siya. Mga pakete ng shabu na palutang-lutang sa dagat na lambat na mga mangisda. At kasambahay sa India, nilagyan ng ihi ang pagkain ng kanyang amo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Confidential funds daw ang ginagamit ng mga kongresista para makahanap ng rason na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon kasi ay patuloy na kinekwenta kung paano ginastos ng bise ang pera ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, pinuna ang tungkol sa pinaggamitan ng confidential funds ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte pa ang secretary. Lumalabas kasi na ang certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit hiningi lang sa Philippine Army, partikular ang 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga nang hingi lang ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Paliwanag dyan ni VP Sara. Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP. Hindi din siya ginamit sa YLS. Bumelta rin si VP Sara sa lumabas sa pagdinig na 16 million pesos na confidential funds ang ginastos ng kanyang opisina para sa mga safe house sa loob lang ng 11 araw. Kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit.
Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ng OVP sa COA para magpaliwanag. Sadyang naghahanap lang daw ng butas ang ilang kongresista para mapatalsik siya bilang vice-presidente. Gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So ang ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinailangan na magsuspinde ng klase sa ilang paaralan sa Davao City dahil sa hawaan ng hand, foot and mouth disease. Kanya-kanyang diskarte na kung paano yan may iwasan. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Lagi-lagi raw ang paalala ni Rhea sa grade 3 niyang anak na maghugas ng kamay lalo na kapag nasa eskwelahan. Nababahala kasi siya sa pagkalat ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa ilang paaralan sa Davao City. Papadala talaga ako ng alcohol, tapos nagwash talaga sila ng kamay po. Before magkain, galing sa school at pag-uwi din, hindi napahugas talaga ko ng kamay nila. Ang ibang magulang naman, pinagfe-face mask at laging pinapainom ng vitamins ang kanilang mga anak bago pumasok. Ang isang paaralan nga, nagsuspinde muna ng face-to-face classes mula pa noong October 3. Sa tala ng Davao City Health Office, may 191 cases na ng HFMD. Pero kung tutuusin, 60% yang mas mababa kumpara sa 479 cases noong nakaraang taon. Ang ibang paaralan naman, kanya-kanyang programa para maiwasan ang HFMD. We also have this Germ-Free Friday activity wherein yung mga natin led by our student government and yung mga classroom presidents, sila yung nag-lead in hand washing activity namin. Ayon sa Department of Health, ang HMFD ay isang viral infection o nakakahawang sakit. Karaniwang tinatamaan nito ang mga batang edad 5 pababa. Ang kadalasang sintomas nito ay ang mapulang mga butlig o rashes sa paligid ng bibig, kamay at paa. Maaari ring makaramdam ng lagnat, pananakit ng lalamunan at kawalan ng ganang kumain. Para makaiwas, ugaliing maghugas ng kamay at umiwas sa mga taong hinihinalang may HFMD. Magpakonsulta agad kung makaramdam ng isa sa mga sintomas. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Dito naman tayo sa isa pang binabantayang sakit, ang leptospirosis. Higit doble ang inilobo ng bilang ng mga tinamaan nito sa bansa. Sa tala ng Health Department, halos 800 ang kaso ng leptospirosis mula September 8 hanggang 14. Kumpara yan sa halos 400 mula August 25 hanggang September 7. Sa kabuuan, halos 6,000 na ang nagka-leptospirosis sa bansa mula Enero. Kaya paalala ng DOH, huwag lumusong sa baha na kadalasang pinagmumula ng naturang sakit. Kung hindi maiiwasan, magsuot ng bota at maghugas ng paa. What's up mga kapatid? 6 na kupunan na magbakbakan sa parating na 2024 PFF Women's Cup at inaasahan magpapalakas ito para sa women's football sa bansa. Kasali ang Kaya Football Club Iloilo, Stallion Laguna FC, Manila Digger FC, Beach Hut, Tuloy FC at Azuri SC. Makikipagbakbakan din ang mga miyembro ng Philippine Women's National Football Team na naglaro noong FIFA Women's World Cup 2023. Makakatulong ang mga laban sa pagpapakondisyon ng mga Pinay at nagpe-prepare sila sa mga parating na international competitions. Isa din sa mga goal ng torneo at makapag-inspire ng mga kabataang Pinay na maglaro ng football. Sa PBA, nagaganap ngayon ng crucial Game 5 sa semifinal series ng San Miguel Beermen at Barangay Ginebra Gin Kings. Tied 2-2, parehong kupunan ang gusto makuha ang kalamangan at pagkakataon na mag-advance sa finals sa susunod na laro. Hindi naging sapat ang 49-point explosion ni Noipi Justin Brownlee noong huling laro at nagwagi ang 29.16 rebound performance ni Abay Junmar Fajardo. Ayon kay Coach Tim Cone, kakailanganin nila mag-step up sa depensa at makahanap ng ibang tutulong sa opensa ni Brownlee. Mamaya naman susubukang i-secure na ng TNT Tropang Gigang unang finals ticket at eliminate ang Rain or Shine Elasto Painters. Aasahan na naman ng TNT si reigning best import Ronde Hollis Jefferson habang malaki din ang ambag ng mga locals sa serye. Magandang pinakita last game ni na veterans Jason Castro at Kelly Williams pagkatapos magmintis ng ilang games dahil sa injuries.
Susunod, lalaki nagtangka magpuslit ng shabu sa kulungan sa Leyte, arestado. 5 taong gulang na lalaki sa Romania, nilamon ng sinkhole. Ina ng bata tumalon para sagipin ang anak. At kasambahay sa India, nilagyan ng ihi ang pagkain ng kanyang amo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabistong isang lalaki nagtangkang magpuslit ng shabu sa kulungan sa Abuyog, Leyte. Base sa investigasyon, bibisitahin sana ng sospek na si alias Chris ang kanyang kaibigang nakakulong sa Abuyog Sub-Provincial Jail. Nang kapkapan ng mga jail personnel, natagpuan ng sachet ng shabu sa kanyang brief. Nagkakalaga ito ng 14,000 pesos. Hawak na siya ng mga pulis at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Higit 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha ng mga mangingisda sa Subic, Zambales. Kwento nila, makailang beses na silang nakapulot ng plastic na palutang-lutang sa dagat sa bahagi ng Lubang Island. Inakala raw nila na kape lang ang nakabalot sa plastic, pero nang buksan, tumambad sa kanila ang nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu. Agad nila itong turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Magbabalik concert scene na rin ang Norwegian pop duo na M2M. At kasama po ang Pilipinas sa comeback tour na ito. Inanunsyo yan mismo ng pop duo sa kanilang social media accounts. Next year, iikot po sa Southeast Asia. Kabilang ang Pilipinas, sina Marit Larsen at Marion Ravan para sa kanilang The Better Endings Tour. Wala pa naman pong detalye sa bentahan ng ticket. Last month lang nang mag-reunion ang 90s pop duo sa isang short clip ng kanilang jamming session sa hit song nilang The Day You Went Away. Ang ating pong mga showbiz chismis, gawin pa nating extra juicy. Dahil po ngayong gabi, abay sasamahan po tayo ng ating OG Chismaster na si Mama Ogie Diaz. Welcome sa Frontline Pilipinas, Mama Oz! Eto, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, i-chika mo na yan, dali! Kaya nga, maraming salamat sa iyo, Maring Jervy, at bilang inyong Chismaster, syempre hindi tayo pauhuli sa paghahatid ng mga chika sa showbiz. At eto na nga, ichichika ko na yan, dali! Abay, eto nga sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Aba, aminado, mas lumalim pa nga ang samahan at relasyon bilang magkaibigan sa kanilang pagbabalik tambalan. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. The kilig is giving! OM! Pagtapak na pagtapak pa lang ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa red carpet. Todo ng hiyawan ng fans para sa Media Day ng kanilang pagbabalik tambalan sa Hello, Love Again. Sa sit-down interview ng News 5 sa Box Office Stars, ibinida ng Kat din na mas lumalim ang tiwala nila sa isa't isa simula nung huli silang nagsama sa film project. Yeah, I think yung what we left off during the first part of the film was never lost. Proud namang ibinahagi ng Kat din na mas naging close pa sila ng kanilang mga dating nakasama sa pelikula. Small group, talagang we make it to a point na kami rin talaga yung sama-sama when it comes to breaks, and at the same time, pag during rest days, magkakaroon din kami opportunities to spend time together. Or pagka-pack up. Pagka-pack up. Kung may time pa, we really bond. Kasi parang with filming abroad, meron talagang challenge eh. It's not always an easy, like a walk in the park. But yun, parang we find comfort in one another.
Dagdag pa ni na Catherine at Alden, alay nilang pelikulang ito sa kampanya para mas palakasin pa ang Philippine cinema at matangkilik worldwide. Yun yung naging inspiration namin na they're back and we have to give them the best 2 hours of their life. Parang ganun. And we owe it to the people naman, and we owe it to the industry. Yung comfort na nabigay niya sa amin, it's the least we could do Parang to not let the Philippine cinema die. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Samantala, inilabas na ang official headshot ng ating pambato sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Talaga namang litaw ang kanyang gandang Filipina. Naipost din yan ng beauty queen sa Instagram na may caption pang, "Philippines, let's make it happen." Si Chelsea ang kauna-unahang Filipino Black American candidate na kinoronahan bilang Miss Universe Philippines. Magiging host naman sa Miss U ang American actor at TV host na si Mario Lopez. Kinilala ng Miss Universe Organization ang 30 years ni Mario sa entertainment industry. Kaya raw siguradong a night to remember ang pageant. Gaganapin ang Miss Universe sa Mexico sa November 1. Susunod, kasambahay sa India, inihian ang pagkain ng kanyang amo. At 5 taong gulang na lalaki kasamang nilamon ng sinkhole sa Romania. Ang kanyang nanay to the rescue. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilamon ng sinkhole ang isang kotse at 5 taong gulang na lalaki sa Romania. Ang ina ng bata dali-daling tumalon sa sinkhole para iligtas ang anak. Ang eksenang yan nasa pool sa video sa report na ito. Sa gitna ng kalsadang ito sa Bucharest, Romania, makikita ang nakaparadang kotse. Binuksan ng babae ang pinto nito. Bumaba ang anak niyang 5 taong gulang. Pagtapak ng bata sa kalsada, bigla na lang nilamon ng sinkhole ang kotse at ang bata. Muntikan ding mahulog ang babae. Napababa rin ng driver ng nakaparadang garbage truck. Agad namang tumulong ang mga tao sa paligid. Maya-maya, makikitang tumalon na sa mismong sinkhole ang babae para iligtas ang kanyang anak. Binuhat niya ang bata sa ibinigay sa lalaki sa taas ng sinkhole. Sunod na inangat ang babae. Niyakap ng mag-inang tumulong sa kanila. Hindi pa malinaw kung anong dahilan ng biglang pagsulpot ng sinkhole sa kalsada. Ligtas naman ang mag-iina. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kababuyan ang pinairal ng balahurang kasambahay sa India. Nasa pool sa video ang mapanghinyang secret ingredient sa pagkain ng kanyang amo. Naku, panoorin po natin to. Walang kaalam-alam ang babaeng yan sa India na sa pool siya ng hidden camera. Siya si Rina, isang kasambahay. Duda ng kanyang amo baka nilalason sila ni Rina dahil lahat daw sila nagkakaproblema sa atay. Ang mapanghing sekreto ng kasambahay na booking sa maikling video na ito. Kitang isinara niya ang pintuan ng kusina, saka itinaas ang kanyang damit at pumwesto patagilid. Hindi malinaw na nakuna ng video pero base sa ikinilos ni Rina, lumalabas na umihi siya. Yan daw ang secret ingredient ng balahurang kasambahay. Agad namang inaresto ng mga otoridad si Rina. Itinanggi niya ang paratang pero natameme nang ipanood sa kanya ang video. Hindi naman makapaniwala ang employer lalo't 8 taon na nilang tagaluto si Rina. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, kakaibang binangkal recipe at matipunong singer na malaanghel ang boses, tampok sa kwento sang minuto. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. O, pa-weekend na. Kaya naman syempre may pamaon tayong mga have na kwento sa ating mga kapatid. Kasama na riyan yung trending at kinaliwang bagong recipe ng isang uncle. Pati na rin ang patok na hatawan ng isang bagets. Ayan, pahapiyawan nga natin ang mga yan sa kwento sang minuto. Yung inakala mong bagets na nakakapuwing, sa dance floor ikaw ay lalamunin. Halimaw ito sa galing. Itong si Steven, iuugoy ka to high heaven. Katawan ay matipuno at matikas, ngunit ang kanyang tinig, malaanghel sa angas. Ingatan mo ang lipanang pangarap. Umaasa sa'yo ang bayan mong naghihintay. Uso pa nga ba ang saranggola? According to a saranggola expert, basta may hangin, may saranggola. Pamilyar ka ba sa binangkal? Yung tipong binangkol ni Angkol? Pwes, iluluto ko yan sa tulong ng teknolohiya. Nandito yan, si Aling Baby, natin makakasama. Aling Baby, how are you? May favorite ka bang kulay? Pula, asul o berde na malagulay? Pwes, hiram pa ng kulay mong buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. At i-welcome lang natin ang ating kapatid. Ay, natitenso ko. Syempre. Naninibago ka ba? Naninibago ako dahil 2019 pa yung huli kong TV exposure. Wow! Hindi ka ba nanibago sa pagbabasa ng prompter kanina? Ha? Sa pag-news? Oo, hindi. Ginagawa natin yan dati, Oo. di ba? Sa morning show natin sa kabila. Kaya, konti lang ang paninibago ko. At buti nandito ang aking kapatid. Maraming salamat. O, invite mo na sila sa... Ay, naku. Ayan, mga kapatid, ito na po yung pagkakataon ang inyong pagiging chismosa. Pagiging chismosa ng kapitbahay, mapapakinabangan nyo na po. At mapagkakakitaan nyo pa. O, bakit naman ang hindi ba? Sa Lunes na po, October 21, pagkatapos po ng Itbulaga, ito na po ang inyong chance para makasali rito sa aming game show with talk show. Game talk show. Talk game show. Whatever. Basta kami po ni Mama Jex, ni Ton at ni Kid Yambao ang sa inyo bilang inyong mga quiz mates. Ayan po sa... Ano pa nga ba? Sa Quiz Mosa! Ayan. Quiz Mosa! At daily po yan hanggang Sabado. Yes, Lunes hanggang Sabado pagkatapos po ng Itbulaga. Magkano mapapanalunan, Mama Ay, Ops? naku, hanggang 50,000 pesos ang mauuwi ninyo. Galing po yan kay Mama Odge. Ha? Oo, galing sa akin kasi inabot sa akin. si Mama Och buong araw na nagtuturo sa mga shows. So pagpahingay na natin kasi meron pa siyang Frontline tonight. Yes! 11 p.m. Matulog ka muna. Mamaya, Frontline Nakakaloka, hindi ba? Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa ating kapatid network sa pag-welcome sa akin dito. Yes! Thank you, Mama Och. Welcome. Limang kakandidato sa 2025 bilang Pilipino, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinapa-disqualify sa COMELEC. Ayon sa petitioners, puro sila miyembro ng political dynasty. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Magkakasamang naghain ng disqualification case sa COMELEC kanina ang mga kinatawan ng alyansa na nagkakaisang mamamayan o anim laban sa 5 kakandidato na miyembro raw ng mga political dynasty. Kabilang sa gusto nila ipadisqualify si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatakbo ulit na mayor ng Davao. Re-electionist si House Speaker Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar na tatakbong kongresista sa Las Piñas, Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc at Catanduanes Vice Governor Peter Cua. Kung tutuusin, wala pa ring batas ngayon na nagbabawal sa mga political dynasty. Pero gate ng grupo, malinaw daw sa konstitusyon na bawal dapat ipamana ang mga posisyon sa gobyerno. Kaya umapela sila sa COMELEC na i-disqualify ang mga ganitong kandidato. Klaro po ang intent ng framers of our Constitution. Pag pinasa mo
sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa anak mo, bawal. Sa ngayon, wala pang pahayag ang 5 respondents sa disqualification case ng grupong 6. Pero nakatakdang resolbahin ng COMELEC ang lahat ng mga disqualification cases bago pa mag-umpisa ang printing ng balota sa huling linggo ng Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakabunot na ng kani-kanilang numero sa balota ang mahigit 100 party list groups na tatakbo sa 2025 midterm elections. Pero sa dami ng mga tatakbo at nalalaglag sa listahan ng COMELEC, nananawagan na rin ang ahensya na repasuhin ang party list law. Nagbabalik, Simon Gualvez. Gamit ang electronic raffle, isa-isang nalaman ng 156 na party list groups kanina ang magiging numero nila sa balota sa darating na 2025 midterm elections. Malaking bagay sa mga kandidato ang mauna sa listahan sa balota dahil mas madaling makita at matanda ng mga botante. Taong 2013 nang simulan ng COMELEC na gawing raffle ang paraan para malaman ang numero sa balota ng tumatakbong party list para raw mas maging patas. Itinigil na nila ang matagal ng kinaugaliang alphabetical ang listahan. Nung hindi pa pinaparaffle ang numero sa balota, naging strategy ng mga party list na maglagay ng letter A o number 1 sa unahan ng pangalan ng partido para sila ang mailagay sa unahan ng balota. Kaya mula nang ipatupad ng electronic raffle noong 2013, nabawasan na raw ang gumagamit ng A at number 1 sa unahan ng pangalan ng mga partido. Nilinaw naman ng COMELEC na kahit may numero o pwesto na sa balota ang isang party list group, maaari pa rin silang madisqualify kung may maghahain ng reklamo at makitaan ito ng basehan. Bukod sa binagong sistema ng pwestuhan sa balota, iminungkahi rin ni Chairman Garcia na panahon na ring baguhin ang party list law. Maganda po talaga complete overhaul, revision, upang ma-reflect natin yung mga naging desisyon ng Korte Suprema, upang yung mga concern ng iba, lalo na sa issue ng marginalized, underrepresented, proportionality, ay ma-reflect din. Ayon kay Garcia, dapat mas klaruhin sa batas kung ano-ano mga pamantayan para makatakbo ang isang party list group para hindi raw sila nahihirapan sa pag-accredit at pag-disqualify sa mga party list na tumatakbo tuwing halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naghain na ng resolusyon si Senador Bongo para hilinging maimbestigahan sa Senado ang war on drugs. 3 komite ang pinagpipiliang mangunguna sa pagdinig pero malabo na raw mapuntayan sa komite ni Senador Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Formal nang naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Bongo. Ito ay para hiningin sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa na imbestigahan ang war on drugs si dating Pangulong Duterte. Ang problema, mukhang malabo ring mangyari ang gusto ni Go dahil bukod sa nakabreak pa ang Senado. Kumbinsido rin si Senator Risa Hontiveros na mas mainam kung Committee of the Whole na mismo ng Senado ang magpatawag ng hearing imbis na ang komite lang ni de la Rosa. Dahil pareho lang sila ni Go na dinidiin sa extrajudicial killings noong drug war. Bukod sa Committee of the Whole, una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwede ring tumutok sa Senate inquiry ang Blue Ribbon o Justice Committee ng Senado. Kung anuman ang mapili, rerespetuhin pa rin daw ni Hontiveros kung magtatanong o sasagot din sa hearing si Go at Bato. Pero sana raw, dumalo rin si dating Pangulong Duterte. At least si Duterte, hindi naman siya senador. So kung imbitahan siya bilang resource person, posibleng may marinig tayo sa kanya na dagdag or mahingan siya ng mga documentary submissions. Sabi naman ni De La Rosa, ayos lang sa kanya kung ibang komite ang humawak sa pagdinig. Pero sinabi na rin niya dati na mas malaki ang tsansang dumalo sa Senado si Duterte kung komite niya ang mag-iimbestiga sa drug war. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi kawalan sa gagawing investigasyon kung magpakita o hindi ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Suportado ng House Squad Committee ang hiwalay na pagdinig ng Senado sa Duterte drug war. Naniniwala rin silang hindi dapat si Senator De La Rosa ang mamuno rito dahil isa siya sa mga tinuturong sangkot. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pabor si House Squad Committee Overall Chairman Ace Barbers sa payo ni Senate President Cheese Escudero kay Senator Bato de la Rosa na huwag pamunuan ng pagdinig ng Senado sa Duterte drug war. The most logical thing to do, no?
dapat mahirap naman kasi na imbestigahan mo yung sarili mo sa sarili mong komite, no? Kung ikaw ang inaakusahan, no? And this goes the same to all others that are being accused, no? Ano kaya magiging resulta ng committee report kapag gano'n? Kabilang si De La Rosa at si Senador Bongo sa mga itinawit ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa umano'y reward system sa pagpatay ng mga dinadawit sa illegal drug trade. Nire-respeto naman ni Barbers ang ikakasang parallel investigation ng mga senador. Ayon kay Escudero, pangungunahan yan ni Senator Pia Cayetano bilang hepe ng Blue Ribbon Committee. Pero The same testimony ang ilalabas nila. Parang sa tingin ko, parang hindi na siguro dapat anuhin yan, bigyan ng kumbaga ng weight. suportado rin ni Quadcom Lead Chairperson Ace Barbers ang pahayag ni Senator Amy Marcos na iwan na lang sa korte ang pagtalakay sa issue. Pero sila raw sa Kamara, marami pang mga tanong na kailangang masagot. Maski raw ang usapin sa extrajudicial killings, hindi pa rin nila isasara kahit patapos na sila sa partial committee report nito. Itinanggi naman ni Barbers na isasama na rin nila sa investigasyon si Vice President Sara Duterte na dating alkalde ng Davao City. Para matutukang maigi ng Quadcom, sa Martes daw nila ipagpapatuloy ang pagdinig sa EJK. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Act para tulungang itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa matapos ang pandemya. Bahagi ng priority measures ng Administrasyong Marcos ang ARAL Act o ARAL Law na layuning bumuo ng libreng learning intervention program para makahabol ang mga estudyanteng napag-iwanan sa klase noong COVID-19 pandemic. Sa ilalim nito, kukuha ang gobyerno ng mga karagdagang guro para teachers at kahit mga education students para turuan ang mga estudyante mula kinder hanggang grade 10 na hirap pa rin sa reading, mathematics at science. With the signing of the ARAL Law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. It is available for those who are re-entering school after a hiatus, those grappling with proficiency in reading, mathematics, and science, and those who encounter challenges in passing examinations. Matapos ang 4 na linggong sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, magro-rollback na naman sa susunod na linggo. Higit piso ang posibleng itapya sa kada litro ng diesel. Hanggang 75 centavos naman sa gasolina habang hanggang piso sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang bawas presyo ay bunsod ng humuhupang tensyon sa Middle East, pati na rin ang potensyal na surplus sa supply ng krudo sa unang bahagi ng susunod na taon. Dumami ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan ayon sa Social Weather Station Survey. Umabot ng 22.9% ang mga pamilyang nakakaranas ng involuntary hunger o mga nagugutom dahil walang makain. Mas mataas yan ng 5 percentage points kumpara nung Hunyo. Base sa datos ng SWS, ito na ang pinakamataas na antas ng mga nagugutom mula noong September 2020. Dumoble naman ang dami ng mga nagugutom sa Mindanao. Higit 30% ang pamilya nagugutom doon. Paano maging masaya? Dapat daw 130,000 pesos ang buwan ng sahod. Base po yan sa isang pag-aaral. Kung hindi ganyan ang sweldo mo, ibig sabihin ba malungkot ka na agad? Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. May halaga nga ba ang happiness? Sa isang pag-aaral, sinukat ang pagiging masaya sa pamamagitan ng sahod. Ayon sa consumer website na Expensivity, nasa 130,000 pesos ang dapat buwan ng sahod o kita ng Pinoy para maging masaya. Ibinase nila ang datos sa pag-aaral ng Purdue University at Purchasing Power mula sa World Bank, pati ang cost of living sa bansa. Karamihan sa nakausap namin, hindi sumampa dyan ang sahod. Kaya sana all daw sa 130,000 pesos kada buwan. Feeling ko kung may 130 kayo ko, magiging masaya na ako sa ganun sahod. Sobra na yun, magkakaroon pa ako din ng excess money to invest, ganyan. Kung mas malaki, mas masaya pa ako. Ay, nakakabili ka ng mga bagay na kailangan mo sa buhay at the same time,
natitreat mo yung mga magulang mo. Ang iba naman, may ibang basihan ng happiness. Siyempre, kung masaya ka sa workplace mo. Basta masaya ka sa trabaho, yun. Tsaka sa mga kasama mo sa buhay. May ilang seaman kaming nakausap na sumasahod ng higit 130,000 pesos kada buwan. Totoong masaya dahil nakakatulong ang pera para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabilang banda, may halo ring lungkot. Depende rin mo yan sa sakripisyo na gagawin ng tao. Makakita lang ng ganyang halaga ng pera ngayon dito sa atin dahil mostly naman talaga sa abroad mo makikita yung ganyang halaga. Malaki nga yung sweldo mo tapos malayo pa naman sa family mo. Puro malungkot naman ang abuti mo. Ayon sa psychologist, malaki man o maliit ang sweldo, happiness is a choice. Money can make you happy and at the same time, it can also make you miserable. May payo siya para maging masaya. If you don't have God in your life, walang dahilan para maging masaya ka, right? And then yung perspective mo, dahil the only way that you can enjoy life is when you know how to appreciate things. Kung wala kang sense of gratitude, walang dahilan para maging masaya ka. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Umarangkada na ang mobile shower na handog ng Maynilad sa Caloocan. Magagamit daw ito sa mga lugar na kapos sa tubig at tinamaan ng kalamidad. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Oh, shower! Shower kayo dyan! Hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Ligo po ang iniaalok ng mini container van na yan. Yan po ang Maynilad Wash Up Mobile Shower. Sakto sa pagdiriwang ng Maynilad ng Health and Wellness Day, umarangkada ang mobile shower sa Caloocan. Kasi di ba yung mga taong na nasa kalye, yun yung mga talagang wala naman silang banyo, wala silang tirahan para makapaligo. So doon nagsimula yung konsepto. Ngayon, meron kami nito na po pwedeng gamitin para sa mga homeless at the same time sa iba't ibang pang mga proyekto. May 4 na shower rooms ang mga mobile shower. Katabi nito ang isang water tanker na kayang mag-supply ng tubig para makaligo ang 250 tao sa loob ng isang araw. Libre na din ang mga sabon at shampoo na galing sa mga sinusuportahan nilang komunidad. Ang mga tuwalya naman, ni-recycle pa mula sa lumang uniform ng mga taga-Maynilad. Isa sa mga sumampol sa mobile shower si Georgie at ang kanyang baby. Araw-araw naman po naliligo kaso magigib lang. Mahirap po, magigib pa po dun. Approved naman sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang mobile shower. Malaking tulong daw ito, lalo na sa mga nasa evacuation center. Importante po ito dahil madami pong mga disaster prone ang Pilipinas, kaya kailangan natin mga facilities like this. And this is very important, especially for women and children. Bago inilunsad ang Maynilad Wash Up Mobile Shower sa Caloocan, sinampulan muna ito sa Cavite at Tondo, Maynila. Iikot ito sa mga lugar na maapektuhan ng sakuna at kinakapos sa tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Si Maynilad Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Mga kapatid, sa ilalim ng puting ilaw, literal, dilaw ang buwan kagabi sa lumabas na supermoon. Espesyal po ang supermoon na yan na tinawag na Hunter's Moon. Sa panahon kasing ito, sinasabing nagsitabaan na ang mga hayop sa gubat matapos po ang summer. Saktong panahon para mangaso o manghunting. Ayon po sa mga eksperto, itong Hunter's Moon ang maituturing na pinakamalaking supermoon ngayong taon. Iyong susunod na supermoon, sinasabi namang lilitaw sa susunod na buwan, November 17. Tatawagin naman po itong Beaver Moon. Ito na raw kasi iyong mga panahon na iyong mga beaver naghahanap ng matitirahan bilang paghahanda sa papalapit na winter o taglamig. Pero paano nga ba nagkakaroon ng supermoon? Sa madali pong pagpapaliwanag, nagkaka-supermoon kapag sumasakto ang pwesto ng umiikot nating buwan malapit sa ating mundo.
mundo. Ang siste, kapag tinitignan ng buwan, nagmumukha po itong mas malaki, as in super in size. Sa 12 o 13 mga new moon kada taon, kadalas na iyong 3 o 4 dyan na ituturing na supermoons. Taliwas sa ilang mga paniniwala ng iba, hindi po nagdudulot ng mga masasamang pangyayari ang supermoon. Maliban na lang sa pagtaas o pagbaba ng tubig sa dagat o tide. Kaya naman, ugaliin pa rin magbasa at magsaliksik para hindi basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Lagi pa rin tandaan na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, nag-trending na nasagip na asong sinilid sa trash bag, pumanaw na. At kapatid game show na papatok sa mga marites. Sisimulan na sa Lunes. Tuloy-tuloy pa ang makabulahang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May isa pang suspect sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga. Dawit ang asawa ng mastermind na dumalo pa raw sa burol ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sinampahan na rin ng reklamong double murder ang asawa ng lalaking mastermind sa pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Lerma Lulu sa Pampanga. Lumabas sa investigasyon na hindi lang alam ng babae ang isasagawang krimen. Kasali raw siya sa pagpaplano para itumba ang mga biktima. Siya rin yung nag-issue nung cheque worth 13 million. Isa yon sa pinakamatibay nating ebidensya na alam niya yung nangyayari. Malapit daw na kaibigan ng mga biktima, ang mastermind at kanyang asawa, ang pamilya Lulu, nanlumo nang madiskubre ang mga utak sa krimen. Nakagugulat daw, lalo't dumalo pa sa burol ni na Arvin at Lerma, ang lalaking mastermind at kanyang asawa. Hindi ko alam paano nila nasigmura na nakikita yung family po namin umiiyak, nagmumorn sa pagkawala po nung mga espesyal na tao sa buhay po namin. Ang purpose nun ay para iligaw ang investigasyong ginagawa ng ating mga kapulisan but hindi naman nagtagumpay yung kanilang balak. Una nang sinabi ng PNP na ang 13 million pesos na utang sa mga biktima ang ugat ng krimen. Pero hindi lang pala sa mag-asawang Lulu may utang ang mastermind at kanyang asawa. Nabistong may utang din sila sa isang taga Nueva Ecija na plano rin daw nilang ipapatay. Meron pa rin siyang pinagkakautangan ng halagang 27 million pesos. So lumalabas, parang modus operandi na nila yon na mangungutang, mag-i-issue ng cheque, tapos later on ipapapatay yung kanilang inutangan. Hihilingin ng PNP sa Bureau of Immigration na maglabas ng lookout bulletin order laban sa asawa ng mastermind habang hinihintay ang arrest warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pumanaw na ang asong si Aba na natagpuan sa garbage bag at nakadextrose sa Malolos, Bulacan. Nauna siyang dinala sa veterinarian kung saan nakumpirma na positibo ito sa canine distemper. Naging kritikal ang kondisyon ng aso at sa kabila ng pagpapagamot, tuluyan itong binawian ng buhay. Ang Animal Kingdom Foundation naman ay magbibigay ng maayos na libing kay Aba. Pinaghahanap pa ang may-ari ng aso na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Magpapatupad ng rerouting scheme ang MMDA bago magundas bilang paghahanda sa matinding traffic. Magsasagawa rin ng clearing operations malapit sa mga sementeryo. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pinaghahandaan na ng MMDA at iba pang ahensya ang matinding traffic at dagsa ng mga biyahero mula October 25 hanggang October 31 dahil sa undas. Kaya naman, para maibsan ang traffic sa ilang kalsada sa Metro Manila, magpapatupad daw ng rerouting para sa November 1 ng MMDA. I-deploy ng MMDA ang nasa 1,200 traffic enforcers at force multipliers 1 linggo bago mag-undas. Ito ay para masigurong masusunod ang ipatutupad ng rerouting scheme. Ito naman po kasing Oplan Undas, katulong natin talaga yung
mga local traffic enforcers, iba pang mga personnel. Naghahanda na rin sila sa pagdagsa ng mga tao sa 5 malalaking sementeryo sa darating na undas. Kabilang dyan ang Bagbag Cemetery sa Novaliches, San Juan Public Cemetery, Loyola Memorial Park sa Marikina, pati ang Manila South at Manila North Cemetery. Asahan na rin ang clearing operations malapit sa mga sementeryo bago ang November 1 para maiwasan ang pagbigat ang daloy ng trapiko. Maglalagay rin ng command center ang MMDA malapit sa mga sementeryo para mabilis maaksyonan ng mga aberya sa kalsada. Paalala rin ng MMDA sa mga motorista, mahigpit na ipatutupad ang number coding scheme maliban na lang sa weekend at holidays. Bukod sa mga sementeryo, magbabantay rin ang MMDA sa mga bus terminal para hindi magdulot ang mga ito ng traffic. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang momentum ng Team Asia sa Day 3 ng 2024 Reyes Cup at tinalo ng duo ni Carlo Biado at Aloysius Yap, sina Jason Shaw at Ekland Cassie ng Team Europe. Dikita ng laban hanggang sa 6th rack pero dahil sa maagang error sa 7th para sa Team Europe, dito na nagkaroon ng pagkakataon makuha ng Team Asia ang momentum. Ganon din ang nangyari sa 8th rack at dito nag-take advantage na naman ang Team Asia at sinecure na ang panalo. 2 panalo na lang ang hinahanap ng mga pambato natin para makuha ang kauna-unahang championship ng Reyes Cup. Sa UAAP mga kapatid, suspended sa parting na laro ng UST Growling Tigers kontra Ateneo Blue Eagles si Import Mo Tungkara. Natawagan ng 2 technical foul ang manlalaro kaya na-eject sa talo nila kalaban ang Lasal. At dahil sa league rules, suspended siya sa susunod nilang laro at hindi na siya pwede manalo ng individual award pagtapos ng season. Umamin naman ng 21-year-old center na dala siya ng emosyon habang nahagahabol ng UST sa laro at balak naman daw niyang bumawi para sa kanyang kupunan at nag-hope siya na makuha pa rin nila ang panalo bukas. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Para sa isa pang pasada ng ating mga showbiz update this Friday, kanya-kanya na ring pakikiramay at pagluluksa ang mga miyembro ng boy band na One Direction. Kasunod yan ang biglaang pagkamatay ng co-member nilang si Liam Payne. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. I always think in pictures as Buhos pa rin ang pakikiramay sa pagpanaw ni One Direction member Liam Payne. Sa official social media ng grupo, sinabi na Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan at Harry Styles na labis silang nalulungkot sa pagpanaw ng kanilang co-member na si Liam. Sa ngayon, nais na muna nilang ipagluksa ang pagpanaw na itinuturing na rin nilang minamahal na kapatid. Si Zayn, may pa-throwback pa sa isa nilang larawan noon ni Liam. Sabi niya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa mga naging pagsuporta sa kanya ni Liam sa mga pinakamahirap na punto sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, nawalan siya ng kapatid sa pagpanaw ni Liam. Nagpost na larawan ni Liam si Harry. Aniya, greatest joy ni Liam ang magpasaya ng iba at isang karangalan na makasama siya rito. Nagpahatid na rin siya ng pakikiramay sa mga naulila ni Liam. Nagbalik tanaw din si Louie sa mga panahong nakasama niya si Liam. Mensahe pa niya, sakaling kailanganin siya ng anak ni Liam na si Bear, nariyan siya para maging uncle na magkikwento kung gaano naging mabuti si Liam. Pumanaw nitong Miyerkules si Liam matapos mahulog sa 3rd floor ng isang hotel sa Argentina. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Segue naman tayo sa mas nakaka-good vibes na update dahil eto na, malapit na ang chismisa natin with a quiz sa much-awaited kapatid game show na Quiz Mosa! Kasama pa rin ang inyong lingkod ay paninindigan natin ang ating pagiging OG Cheese Master. Magkakaalaman na kung sino ang pinakamagaling sa chismis o kahit na ano pang umuugong o umugong sa mundo ng showbiz. Kasama ang inyong mga quizmate na sina Ton, Tita Jex at Kid, babalikan natin ang ilang nagtrending na chismis in a quiz. Abangan yan dito lang sa TV5, Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. sa Hapon Champion. At yan ang mainit na showbiz balita ngayong Happy Friday. Kasama siyempre si Jerby Ryson. Ako po si OG Diaz. It's almost weekend na po at sa mga mahilig sa mga obrang Pinoy,
ang Manila Fame sa World Trade Center ang perfect na lugar para puntahan nyo. Tampok dyan ang mga world-class na Pinoy furnitures, decorations, accessories at iba pa. At pwede ring pamasko yan. Kaya habol na mga kapatid dahil hanggang bukas na lamang po ang Manila Fame. Nasa frontline ng balitang yan, si Nikki de Guzman. Ang gawang Pinoy, tatak world class. Iba't ibang obra at disenyo na likha dito sa bansa ang ibinida sa 2024 trade show ng Manila Fame sa World Trade Center. Tampok nga dito mga kapatid ang iba't ibang produktong Pinoy mula sa home, fashion at lifestyle. Ang Manila Fame ay inilunsad sa pagtutulungan ng Department of Trade and Industry at Center for International Trade Expositions and Missions. Layunin ng premyadong trade show na tulungan ng mga MSME o Micro, Small, Medium Enterprises na makilala ang kanilang produktong worldwide. Gaano ba ka-importante ang Manila Fame sa industriya ng pagnenegosyo here in the Philippines? Malaki ang impact ng Manila Fame kasi ito ay yung nagdadala sa mga export level ng mga enterprises and introduce them to the world market. Sa pamamagitan ng Manila Fame, nakikilala sila ng mga foreign buyers kasi ang Manila Fame ay isang B2B trade show. Ang trade show ay ginaganap taon-taon, pero mas pinabongga raw ang Manila Fame this year na nilahukan ng 350 exhibitors na may temang reimagination. It's been running for 41 years dahil 72nd edition na namin ito. Pinalaki namin to kumpara last year. 30% bigger, okay, with kumbaga with more inclusive lineup of enterprises. Yung theme this year is reimagination, Yes, tama? yes. Why? Reimagination, syempre kasi iniisip namin, ang Pilipino talaga likas na malikhain, okay? At ang pagiging malikhain ay hindi lang in terms of figura or form or aesthetics, pero ang reimagination is also touching on selection of materials, techniques, processes, Lahat ng bagay, no? and of course, touching on sustainability. Pagdating sa fashion, nariyan ang mga hand-woven products at mga kasuotan na gawa sa sustainable at environmentally friendly materials tulad ng abaka. Sustainability ang isa sa mga advokasya ng Manila Fame. At dito nga makikita natin na upcycling ang ginagamit para makabuo ng benches, ng mga ilaw, desk, bag at iba pa. Kung titingnan nga natin, napakagandang spin ito sa ating mga tradisyonal na yero na bubong, usually, ng mga Pilipinong bahay. At ito mga kapatid, very traditional Pinoy. Kasi makikita niyo dito, iba't ibang mga gamit sa bahay, pero lahat ay gawa sa kapis shells. Ang First Lady na si Liza Marcos ay bumisita rin sa unang araw ng Manila Fame Trade Show kung saan makikita rin ang mga out of this world na obra ng sikat na Cebuano designer na si Kenneth Cobonpue. At yan nga mga kapatid, napakagandang showcase dito ng husay at galing ng Pilipino. At kitang-kita nga yan sa ating tunay na world-class na produktong Pinoy. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung hanap nyo ay unique Pinoy furnitures, decorations, accessories at marami pang iba, bisitahin na ang Manila Fame Trade Show sa World Trade Center. Habol na lang dahil hanggang bukas na lang to. Nagbabalita mula sa Frontline, Nikki de Guzman, News 5. Pwede pa yan dahil hanggang alas 7 sila ng gabi. Pero ang quiz, ano ulit? Quizmosa. Quizmosa. Ayan po, ang Quizmosa ay magsisimula na po sa October 21. Monday po yan hanggang Saturday po pagkatapos ng Eat Bulaga. Kaya ano pa nga ba, pagkakitaan nyo ng pagkamarites ninyo, hindi ba? Kung marami kayong alam sa mga isyong pinag-uusapan ngayon, ako, pwede kayong sumali. Saan pa nga ba kayo sasali kundi sa Quizmosa! Congrats! Congratulations! Salamat! Kapatid. Ayan. At mga kapatid, 68 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.